Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Suspendido ang pasok sa buong lalawigan ng Masbate ngayong araw kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa naging epekto ng bagyong Opong. Batay sa anunsyo ng Masbate Governor Richard Go, tatagal ang class suspension hanggang sa October 4, araw ng Sabado. Sakop nito ang lahat ng antas mula sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Samantala nagpatupad din ng class suspension ngayong araw ang bayan ng Calasiao sa Pangasinan mula sa kinder hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Calasiao Mayor Patrick Agustin Karamat, ang class suspension ay bunson pa rin ng baha na dulot ng nagdaang bagyo at ng habagat. Hataw Balita ngayon! Nasa higit 2,000 mga classroom ang napinsala dahil sa naging epekto ng bagyong Opong at ng habagat. Batay sa datos ng Department of Education o DepEd, 1,101 sa mga ito ang nagtamo ng minor damage. 923 ang nagtamo naman ng major damage at 312 naman ang totally damaged. Samantala nasa higit 13,000 na mga estudyante naman ang naapektuhan ng mga suspension ng klase. Hataw Balita ngayon! Umabot na sa 26 ang bilang ng mga nasawi mula sa mga nagdaang bagyong Mirasol, Nando at Opong. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 4 sa mga ito ang confirmed habang bine-verify pa ang 22. 33 naman ang bilang ng mga nagtamo ng injury kung saan 14 ang confirmed at 19 ang patuloy na bine-validate. 14 naman ang nawawala na patuloy pa bina-validate ng ahensya. Ang mga bagyong Mirasol, Nando at Opong ay nanalasa sa bansa sa loob lamang ng nakalipas na 2 linggo. Hataw Balita ngayon! Wala naman magiging live stream ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ayon sa Executive Director nito na si Attorney Brian Kit Ozaka. Sa isang pahayag, sinabi niya na layo nito na maiwasan ng trial by publicity. Dagdag pa ni Ozaka, ang mga initial hearing ng ICI sa ngayon ay para sa case build-up para sa mga criminal, civil o administrative action. Ang ICI ang binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects at irekomenda ang aksyon sa mga sangkot sa katiwalian. Kumpara sa ICI, ang mga nagiging pagdinig sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ay nasusubaybayan sa live stream sa social media. Hataw Balita ngayon! Ipinag-utos na ng Department of Transportation o DOTR ang agarang pagsasaayos ng Masbate Airport. Nasalanta ng nagdaang bagyong Opong ang naturang paliparan kung saan tinatayang nasa 10 hanggang 15 milyong piso ang halaga ng naging pensala dito. Inatasan na ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na humanap muna ng makeshift terminal sa Masbate Airport. Inatasan din niya ang ahensya na magsagawa ng emergency procurement upang masiguro ang supply para sa gagawing pagkukumpuni ng paliparan. Yung sa makeshift, yun yung pinag-uusapan namin. If there's a way for us na maglagay ng makeshift as a holding area for our passengers. So kinausap natin si DDG Dungeon at si Yusek Chim na maghanap sila dito sa labas ng pwedeng paglalagyan ng makeshift. But again, yung materials kasi. So kahit na sinasabi nga natin ngayon, ang problema sa ating sitwasyon ngayon is that pati yung mga pagbibilhan sana ng mga bubong, mga construction materials ay sila din apektado. Hataw Balita ngayon! Nagpahayag ng panghihinayang si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa pag-alis ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Gayunman, binigyan din ito na ang hangarin ng publiko mula sa ICI ay mas matimbang kaysa sinumang individual.
Tiniyak naman ang kalihim na magpapatuloy ang investigasyon ng ICI kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pagsuporta ang Mayors for Good Governance o M4GG kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang kanyang track record nila ay patunay na ang integridad, courage at independence at hindi negotiable kundi isang pundasyon ng tunay na leadership. Ang mga nagawa nila ni Magalong sa nakalipas ay nagpapahayag na isang malinaw na mensahe na siya ay hindi maaaring mabili, mabuli o matangay sa mga pabor o pagbabanta. Ang kanyang sinusundan nila ay ang katotohanan. Noong September 15 lamang siya itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Special Advisor ng ICI. Hataw Balita ngayon. Hindi na dapat isali ang Kongreso sa mga proyekto ng infrastructure ng pamahalaan dahil ang tunay na tungkulin ng mga mambabatas ay gumawa ng batas, hindi mag-ayos ng budget. Ito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Ayon sa Senador, dapat ang DPWH ang umawak sa pondo at proyekto. Kapag may kailangang ipagawa sa isang lokalidad, tulad ng tulay, dapat ang mayor ang magsabi sa senador at ang senador naman ang magpasa ng liham sa DPWH. Hindi na dapat direkta makialam ang mga mambabatas sa implementasyon o bidding. Gusto rin ni Tulfo na buwagin ang district offices ng DPWH at palitan ito ng provincial offices upang hindi na makialam ang mga kongresista sa pagpili ng engineer. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagre-rebisa sa guidelines ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, kasabay ng pagpapatupad ng mas malinaw na proseso, isasama na rin sa bagong patakaran ang mahigpit na pagbabawal sa presensya ng politiko tuwing namamahagi ng tulong. Layo nito na maiwasan ang pamumulitika o pagkuha ng ilang politiko ng credit sa ipinamimigay na ayuda ng gobyerno. We are currently drafting an amendment to the AICS guidelines. And we can copy from the good provisions of the ACAP guidelines, the Joint Memorandum Circular. Hataw Balita ngayon. Muling nilinaw ng Department of Foreign Affairs ang ginawang welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ng Philippine Embassy sa The Hague. Ito ay kasunod ng pahayag na inilabas ni Vice President Sara Duterte nitong September 27 na hinayaan na niya ng ICC na magsagawa ng welfare check ang mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas upang samantalahin ang mahinang katawan ni former President Duterte. Ayon pa kay BP Sara, ito ang pag-aabuso ng kapangyarihan laban sa isang individual na nasa hirap na kalagayan. Pinabulaanan naman ito ng DFA at sinabing ang welfare check ay profesional, hindi panghimasok at isinagawang may paggalang ng mga career consular officials na embahada at hindi ng mga umano'y agents ng gobyerno. Samantala, iginitrain ng DFA na walang impormasyon ang pamahalaan ng Pilipinas patungkol sa sinasabing health condition ng dating Pangulo at mas maiging idulog na lamang sa tagapagsalita ng ICC. Hataw Balita ngayon. Maaring maging host country ang Netherlands mismo kung maaprubahan ng International Criminal Court o ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte sa isang panayam. Anya, ang kanyang narinig na panawagan ay i-house arrest ang dating Pangulo sa Netherlands mismo dahil hindi na nito kailangan pang bumiyahe. Batay na rin ito sa court records. Hataw Balita ngayon. Hanggang ngayong araw ng Lunes, September 29 na lang ang ultimatum ni House Speaker Bogie D. III laban kay ako, Bicol Party List Representative Zaldico para makauwi ng Pilipinas.
Sa gitna ito ng mga aligasyon ng katiwaliang ibinabato sa dating House Appropriations Panel Chairperson kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Sa kanyang sulat kay Ko, tiniyak ng House Speaker na kung uuwi ito ng bansa, makikipag-ugnayan ng Kamara sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang seguridad nito at ng kanyang pamilya. Binigyan din nito ang pagpapawalang bisa sa kanyang travel clearance ay hindi dapat ipakahulugang prejudgment o paghuhusga. Bagkus, isang oportunidad para kay Ko na direktang sagutin ang mga paratang laban sa kanya at sa tamang forum. Dagdag pa ng House Speaker, bukod sa mga isyong ibinabato laban kay Ko, naharap din ito sa isang reklamo sa House Committee on Ethics. Nauna na nagpahayag ng pagkamahala si Ko sa pagbawi sa kanyang travel clearance. Sa kanyang liham naman para sa House Speaker na may petsang September 25, nalulungkot ito dahil ipinagkakaitumano sa kanya ng mga kasamahan sa Kamara ang sapat na oras para sa kinakailangan niyang medical care na matagal na anyang nakaschedule. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, September 29, 2025. Panoorin natin ang update mula po sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na halos buong bansa ay maninipis na kaulapan lamang ang ating naobserbahan. So nangangahulugan na yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko ang umiiral sa buong Pilipinas. Kaya for the next 24 hours, magpapatuloy itong generally fair weather sa buong bansa maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Pilipinas. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayo monitor na low pressure area o anumang sama ng panahon na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. So for Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy itong generally maaliwalas sa panahon ngayong araw. Bahagya maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially nga dito sa eastern section. Maximum temperature forecast para sa luwag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 34 degrees sa Tuguegarao at 23 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 30 degrees sa Tagaytay at 32 degrees Celsius sa area ng Legazpi. Para naman sa Palawan, Visayas at sa Mindanao, ngayong madaling araw, nakapagtala tayo ng early morning thunderstorm activity dito sa ilang areas ng Eastern Visayas. So panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito pero may kalakasan. Pero hindi natin ito inaasahan na magtatagal ng buong araw. So for Palawan, Visayas and Mindanao, for today magpapatuloy rin itong generally fair weather conditions. Mainit at malinsang ang panahon simula ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual late afternoon to evening na mga thunderstorms. Kaya magdala pa rin po tayo ng pananggalang sa ulan. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 32 degrees sa Puerto Princesa, 32 degrees Celsius sa Iloilo, 31 degrees sa Cebu at 32 degrees sa Tacloban City. Maximum temperature forecast for Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 33 degrees sa Davao at 34 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat ito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, simula bukas, araw ng Martes hanggang sa Biyernes this week. So magpapatuloy yung generally fair weather na dulot ng easterlies simula bukas hanggang sa Wednesday. So magpapatuloy itong mainit at malinsang ang panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas.
Pero asahan natin yung increased frequency ng thunderstorms, yung mga usual afternoon to evening na mga thunderstorms, especially nga dito sa eastern section ng ating bansa. So sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, lalawigan ng Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. So for the next days, asahan natin na ito yung mga lugar na makakaranas ng mas mataas sa frequency ng mga localized thunderstorms. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, asahan natin na makakaranas tayo ng mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa eastern sections ng Northern and Central Luzon. So sa mga areas ng Cagayan Valley at Aurora, from Thursday to Friday, asahan po natin na posible buong araw, makulimlim na panahon na ating inaasahan. At nandiyan yung mga tsansa ng mga kalat-kalat na thunderstorms throughout the day. Meanwhile, for the remainder of the country, for Metro Manila and the rest of the country, Thursday to Friday, magpapatuloy po itong maaliwalas sa panahon. Pero ayun nga po, umantabi pa rin tayo sa mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Centers dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga pag-ulan. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:46 ng umaga, lulubog sa ganap na 5:47 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Kulat. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Specialist na si Daniel James Villamil. Maraming salamat, Daniel. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lala. Nagpadala po ang lokal na pamahalaan ng Camarines Sur ng mga assets at skilled personnel para tumulong sa mga relief at recovery ng mga sa mga nasalanta ng Bagyong Opong sa probinsya ng Masbate. Si Ryan Salatandol, humahataw! Nagpadala ang provincial government ng Camarines Sur kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng probinsya ng mga critical assets at ng mga skilled personnel sa Masbate noong Sabado. Ito ay upang tumuwang sa relief at recovery efforts sa probinsya na lubhang nasalanta ng Bagyong Opong. Kasama sa mga pinadala ng Camarines Sur LGU ang Camp Coordination and Camp Management Team na may dalang 150 tents na magsisilbing safe temporary shelters para sa mga displaced families. Nagpadala rin ng mga medical team kasama ang Mobile Diagnostic Unit na magbibigay ng serbisyo tulad ng blood chemistry, urinalysis, X-ray, ultrasound at iba pa. Kabilang sa mga kasama ang 4 na doktor, 10 nurses, 3 medtech, 3 dentist, 1 sonographer, 2 radiologist at 1 pharmacist. Mayroon ding mobile kitchen, generator sets na magagamit sa supply ng kuryente para sa mga kababayan nating nangangailangan at mga Starlink para sa mabilis na komunikasyon. Dala rin ang Veragon Air-to-Water Facility para sa malinis na inuming tubig, mga lorry truck at mga utility vehicles. Sa kabuuan, mayroong 131 highly trained personnel ang ipinadala ng Camarines Sur LGU upang tumulong sa disaster response sa lalawigan ng Masbate. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Pinatatanggal ng Department of Transportation ang mga X-ray machines na ginagamit para sa initial screening sa Iloilo International Airport. Ito ay para bigyan ng malaking espasyo ang mga pasahero at hindi magsiksikan sa check-in counter. Nitong Sabado, binisita ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang paliparan at inatasan ng pamunuan ng airport na tanggalin ang initial screening
sa loob ng 15 araw dahil ito ay redundant o hindi na kailangan. Gayunpaman, mananatili pa rin ang final security check bago makapasok ang mga pasahero sa boarding gates. Kasabay nito, iniutos din ng DOTR si Airport Management na pabilisin ang implementasyon ng automated check-in gamit ang facial ID technology. Inatasan rin ang pamunuan ng paliparan na simulan ang pagpapahusay ng runway upang makakarga ito ng mas malalaking aircraft para sa mga international flights. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang Calbayog City matapos ang matinding pinsalang idinulot ng bagyong Opong. Si Alan Manansala, humahataw. Isinailalim na ang lungsod ng Calbayog sa state of calamity nitong linggo dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Opong. Ayon sa pahayag ng Calbayog City Public Information Office, inaprubahan ng sangguniang panglungsod ang deklarasyon ng state of calamity sa Calbayog City matapos ang rekomendasyong isinumite ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isinagawa ang isang espesyal na sesyon na pinamunuan ni Vice Mayor Rex Daguman bilang tugon sa kahilingan ni Mayor Raymond Uy na agad na aksyonan ang deklarasyon. Layunin ng deklarasyon ng State of Calamity na mapabilis ang pagtugon sa sakuna. Tumama ang bagyong Opong sa Calbayog noong Setyembre 26 na nagdulot ng matinding pinsala sa infrastruktura at mga ari-arian ng lungsod, lalo na sa mga baybaying lugar. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Samantala, nagsagawa naman ng Rapid Damage Assessment at Relief Operation ng Southern Luzon Command o SALCOM, Office of the Civil Defense o OCD Region 4B at Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 4B sa Mindoro at Romblon matapos ang pananalasan ng bagyong Opong. Naghatid ng relief goods at hygiene kits ang Ardena team para sa mga pamilyang lumikas, bunsod ng pinsala sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan. Ang mga ayuda ay tinanggap ng 203rd Infantry Brigade upang ipamahagi sa evacuation centers at maging sa mga liblib na lugar na naapektuhan. Ayon kay SALCOM Commander Lieutenant General Cirilo Balauro Jr., nagpapatuloy ang mga tropa sa pagsasagawa ng rescue at evacuation operations. Nagsagawa rin ng aerial survey sa Oriental at Occidental Mindoro upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang mga lugar na dapat unahin sa pagbibigay ng tulong. Yes, magandang umaga, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Nagsagawa ng malawakang kilos protesta ang postal workers sa iba't ibang lugar sa Canada, bunsod ng restructuring plan ng pamahalaan na makakaapekto sa estado ng kanilang pagtatrabaho sa ahensya. Ito ang umahataw na balita ni Sheila Reyes. Live. Tinawag ng Canadian Union of Postal Workers ang plano bilang isang pag-atake sa mga manggagawa na halos 2 taon nang nakikipag-usap sa pamahalaan. Nagdulot ang kilos protesta ng pagtigil ng pagproseso ng mga parcel, mga sulat at ang delivery ng mga ito. Sinabi ni Public Works Ministry Joel Lightbound, matagal nang lugi ang Canada Post na umabot na sa mahigit 4 billion Canadian dollars mula 2018 ang nalugi nito, at nagtala ng record na quarterly deficit na 407 million Canadian dollars. Bilang nag-iisang shareholder, binigyan ng pamahalaan ng 40 araw ang Crown Corporation upang magpresenta ng isang restructuring plan na magdudulot ng pagbabawas ng mga gastusin, pagsasara ng ilang post office at pagbabago ng delivery routes. Nagbabala naman ng Union na ang naturang reforma ay magbabawas ng full-time jobs at pagtaas ng bilang ng mga part-time workers. Nababahala naman ang ilang mga negosyante dahil maaaring magdulot ng malawakang pagkalugi sa mga maliliit na negosyante ang kilos protesta, lalo na at nalalapit na ang holiday season.
Inatasan na ng federal mediators na hikayatin ng Canada Post Management at postal workers na ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-uusap at magkasundo sa isang fair and lasting agreement upang matapos na ang naturang protesta. Sheila Reyes, humahataw sa balita ngayon. Pinag-utos ni US President Donald Trump sa Pentagon na magpadala ng mga sundalo sa Portland, Oregon upang protektahan ang mga gusali ng gobyerno laban sa pag-atake ng grupong Antifa. Inatasan niya si Defense Secretary Pete Hegseth na immobilize ang mga sundalo para bantayan ang mga gusali ng Immigration and Customs Enforcement o ICE. Dagdag pa ng Pangulo, binibigyan niya ng pahintulot ang paggamit ng full force kung kinakailangan at maaari rin ng mga itong gamitin ang kanilang mga armas. Binatikos naman ng mga leader ng Oregon ang naturang kautusan ni Trump. Ayon kay Governor Tina Kotek, hindi nagkaroon ng banta sa national security sa Portland at iginiit na kayang imantine ng local authorities ang kaayusan sa lugar. Samantala, nagpahayag ang Pentagon ng kahandaan nitong sumuporta sa Department of Homeland Security's operations sa Portland habang hindi pa malinaw kung kasama sa kautusan ni Trump ang mga National Guards troops o active duty military personnel. Hataw Balita ngayon. Kinundena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine nitong linggo. Tumagal ng nasa 12 oras ang naging pag-atake ng Russia gamit ang mga drone at missiles. Inatake nito ang mga rehiyon sa Ukraine, kabilang ang Kiev, Zaporizhia, Odessa, Sumy, Cherkasy at Mykolaiv. Iniulat naman ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine na kabilang sa mga tinarget ng Russia ang mga residential complex, car park, Cardiology Institute building, private houses at preschool. 4 ang napaulat na nasawi, kabilang ang isang 12 anyos na batang babae, habang hindi naman bababa sa 10 ang napaulat na bilang ng injured. Binigyang diin ng Ukraine na nais lamang ng Russia na dagdagan pa ang death toll sa kanilang pag-atake, imbes na isulong ang kapayapaan. Hataw Balita ngayon. Binuksan sa China nitong linggo ang pinakamataas na tulay sa buong mundo. Ito ay ang Huajiang Grand Canyon Bridge na matatagpuan sa ibabaw ng Beipan River sa bulubunduking bahagi ng Guizhou Province. 625 meters ang taas nito at may habang 1,420 meters. Kung ikukumpara, 9 na beses ang taas nito kaysa Golden Gate Bridge sa San Francisco. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga humahataw o mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, Noel Poliarco. Balik po sa inyo dyan, Ani. Magandang araw. Maraming salamat sa iyo, Noel Poliarco. Magandang umaga. At this time, mga kasambahay, marami tayong mga shout-out. Lagi natin babatiin. At this point, meron tayong panahon na mabati ang ilan sa mga nanonood sa atin ngayong umaga, mga kasambahay. Ayan, nahin ko na ito. Laging nanonood ito. Mga kasambahay dyan sa Texas. Magandang umaga po sa inyo, mga kababayan natin dyan sa Texas. And of course, itong pamilya, ayan, Eddie Lial. Magandang umaga po sa inyo. At inyong, batiin ko din yung kanyang grandson, Chancellor Pam, and happy birthday. 7-year-old na. Happy birthday po. And of course, yung kanyang apo din, Lucas. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Ang pamilyang Lial sa Texas, magandang umaga po. And of course, ang Navera Reyes family, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Ang tita ko, ayan, Auntie Ondet, magandang umaga. At syempre, ang Rosita Repolona na nariyan naman sa Texas pa rin, magandang umaga po. Houston, Texas, magandang umaga.
Lena family, and of course, ang pamilya nung na-meet natin nung nakaraan. Magandang umaga. And of course, kasama ko dito si Jose Ibanez, of course, si Alex Montesa, kasama ko rin po si Bernie at saka si Paraon. Nariyan naman sa studio, syempre, nariyan si Adet. Magandang umaga sa iyo, Adet. Kasama natin dyan si Rap. Of course, nariyan si Justine, nariyan si Ian, kasama po si, sino pang kasama natin? Aljan, and of course si Carl, si Kenneth. Happy 30th Sabbath anniversary kay Sis Joy Ibanez. At shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Luel Agaran, ayan, yung mga kasama natin sa IT Department. Ian, Aryan, of course, nariyan din si Kenneth, sino po? Si Cardo, yan, magandang umaga. Rap, of course, nariyan si Rap, nariyan si basta sa inyo pong lahat. Sa iba't ibang panig ng mundo, binabati natin mga taga-subaybay natin. At syempre mga kasambahay, Attorney Ruth Soriano, ang ating Vice President. Of course, maraming salamat. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Adet? Yan, sabi ni Edith, okay na. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV at iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga balita, mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Hebrew 12:11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunmay, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Setyembre 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong at batiin ko yung kanyang may bahay at ganun din yung kanyang anak, mag-ina sila. Si Glenda, good morning po. At sa ngalan ni amigo Sherwin Kulubong at dito po sa UNTV at Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.